May napansin ba kayo? Mukhang at hindi lang mukha, hindi tila, kundi talagang nililihis nila tayo sa usaping ghost project ng flood control. Kaya nakita ninyo kung mapapansin ninyo kaliwat kanang lumalabas yung mga bagong issue kuno para doon tayo tumutok sa mga bagong issue. Kung maalala ninyo, sinabi ni Marcos Jr., magpapasko sila, hindi magiging merry ang Pasko nila, sa kulungan sila magpapasko. Time check natin ngayon, anong petsa na wala nakukulong na yung dapat na makulong. Sa halip, etong si Bong Revilla ang kanilang pinagdiskitahan. Ano ba yung maaaring connection kung bakit si Bong Revilla ang kanilang pinagdiskitahan? Bong Revilla, ito po ang baluarte niya ay sa Cavite. And sino yung taga Cavite na may hawak ng mga malalaking posisyon dyan sa gobyerno? Yung DILG, Remulla, Cavite. Yung Ombudsman, Remulla, Cavite. So hindi malayong maisip natin na ito ay political move para tanggalin yung mga threat locally at nationally. Locally, like itong si Bong Revilla. Nationally, alam natin, ginagawa nila kay VP Sara Duterte. Pero sa linggong ito, naging maaksyon ang mga kaganapan sa buhay ng action star at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nitong Lunes kasi inisyuhan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest si Revilla at 6 na iba pa para sa kasong graft at malversation of public funds bunsod ng isang maanumalyang flood control project sa bayan ng Pandi, Bulacan. The information. Ang masaklap pa nito, hinanap nila yung sinasabi nila na proyekto ni Bong Revilla dyan sa may Pandi, Bulacan. Wala silang makita. So dalawa lang to, either totoong ghost project or inimbento lang nila para ibato kay Bong Revilla. 76 million pesos. 76 million pesos. E paano naman yung bagman nitong si Marcos Jr., si Jojo Cadiz? At yung mga paboritong mga contractors niya dyan sa may Ilocos Norte. Napuntahan nga na yung isang vlogger na DDS dyan sa may Ilocos Norte. Ang dami palang nakitang yung mga coordinates na talagang ghost project talaga. Pero bakit ni minsan hindi napuntahan nitong si Vince Dizon? For the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. Nagbayad si Revilla ng 90,000 pesos na piyansa para sa kasong graft. Pero ang kaso niyang malversation of public funds, non-bailable. The respondents will have to be detained pending trial. Ang kasong ito ni Revilla, ang pangatlong kasong may kinalaman sa flood control scandal na umabot sa korte. Nauna na rito ang mga kasong isinampa laban sa kontraktor na si... So nakita ninyo, instead na ito yung gawin nilang state witness, kasi yan talaga, kumbaga nasa circle yan nasa wing nung mga trades, ng mga galawan, ng mga corruption na yan. Instead na ito yung gawin nilang state witness. Bakit yung pang may record, yung ng bilyon-bilyon, ang ginawa nilang state witness at ito pa yung ikinulong. Si Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWH. Meron pa silang isang ginawang state witness, yung si Sally. Matatanda ang unang nadawit ang pangalan ni Revilla sa anomalya sa isang pagdinig Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, may nangyaring katiwalian daw sa isa sa mga proyekto ni Revilla. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25. Kaya yung katabi niya, di ba yan dapat? May mga ebidensya pa yan, pero sinave ito ni Lacson. 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never po nakakausap si Senator Bong Revilla.
Sa affidavit naman ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nakatanggap di umano si Revilla ng kickback mula sa mga flood control project. Taong 2024 daw nang nagtagpo sila ni Revilla para ibigay sa dating senador ang listahan ng mga proyekto na galing kay Alcantara. 25% daw ang commitment para kay Revilla. Engineer Alcantara collected the 25% commitment or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Pero ang mga paratang ni na Bernardo at Alcantara, tahasan noong itinanggi ni Revilla. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay Lulusot yung tubig dyan, papunta dito. Hindi rin daw nila alam ang tinutukoy na proyekto ni Revilla na gawa ng Sims Construction. Alam nyo na Ghost Project. Bigyang linaw ang dalawang proyekto sa Barangay Bunsuran 2. Assuming na tama yung hawak nating drawing, it's exactly the same doon sa isang proyekto. And again, kung magkaiba silang proyekto, hindi dapat sila parehas. I found out 6 from the 10 sheets are exactly the same doon sa 6 na sheets ng isang project. I-capacitate natin yung mga technical people natin eh. Kaya walang checker among the stakeholders, baka walang capacity yung mga technical people like engineers, no, to peer review the drawings. Natapos ang paghahanap ng aming team, pero hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ng flood control project na gawa ng Sims sa Barangay Bunsuran na Ibig sabihin, wala. witness. Gawin Alam nilang niyo ba na witness yun ito? yung Mamay-ari ni Sally Santos Sally na isa Santos na pala. ngayong state witness. Oh, yan Alam pa niyo yung ba na state yun yung witness. lisensya ay Hindi yung si Goteza o kaya si Diskaya. Ito pa yung Sally Dome na to. Nakita naman natin yung contractor na maraming hawak yan. Oh. iba talaga. Ngayon, may napansin kasi ako dito. During this series of hearing, na may mention lagi dito yung Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Ngayon, napapansin ko na itong mga na-mention or nalalagay sa spotlight, meron palang pagkakataon na binibigay sa kanila sa aking pagkaintindi, no? Sa aking palagay. Kasi saan kabanggit sa hearing ang mga pangalan na ito, pero ngayon nakita lang natin na nabigyan ng warrant of arrest Diskaya at Bong Revilla. Pero Jingoy Estrada at Joel Villanueva, wala na. Wala na doon sa picture, di ba? Nakita man natin nung mga panahon na yun, may pinagtatanggol pa nga natin na talagang ganito, sacrificial lamb, ganun. Pero recently, nakita ko na, kaya naman pala, kumbaga, held hostage sila. Makiayon kayo sa amin, magiging okay ang kalagayan ninyo. Ano ba yung pinagsasabi ko? Ito isa kong proof, no? Yan, tingnan natin. Hindi man ako sang-ayon sa naging gawin ni Commodore Tariela, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang pakialaman ng Chinese Embassy ang internal affairs at soberenya ng ating bansa. This is not only an assault against individual senators, but an affront to the Philippine Senate as an institution. This representation joins the chorus in strongly condemning the pronouncements of the Chinese Embassy in Manila against our public officials. We should not just let this slide. There is no argument to begin with. The 2016 Arbitral Award is final and binding. Narinig ninyo? Medyo lumilihis na yung boses nitong mamang ito. Atin ang West Philippine Sea. This is all part of their tactics. They are looking to scare, coerce, and intimidate their neighbors to pursue their wild imaginary claims over our territories. Even after an arbitral ruling delivered a unanimous and enduring decision in 2016, firmly asserting that the Philippines has a full
exclusive economic zone in the West Philippine Sea, invalidating China's claim to almost 80% of the Philippines' EEZ. Both China and the Philippines, pursuant to their treaty obligations under the UNCLOS, are legally bound to comply with this decision. As your former chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, my position on the West Philippine Sea has always been consistent with the position of the Philippine government under President Ferdinand Marcos Jr. The UNCLOS and the arbitral award continue to be the foundation of our actions and policies on the West Philippine Sea. But China had no respect for the 2016 arbitral ruling and for the international law, just as they had no respect to our fishermen, even canoning them. Oy! 17 na buhay ang sinave nila. Hindi po biro yon. Anong respect na fishermen natin? Bakit? Hindi nga sila, wala nga silang bantay doon. Kung talaga kayo, bantayan nyo sila doon. Escortan nyo para makapangisda sila at ipaglaban natin. Hindi hanggang salita lang tayo. Biruin ninyo, yung sinasabi nyong bully, sila pa yung nakapag-save ng sarili nating kababayan. Imagine, sabi nila, nasa EEZ nyo kami. Nasa EEZ namin kayo. Oh. Kung nasa EEZ pala, yung pinangyarihan, nasaan yung Coast Guard natin? EEZ pala natin yan eh. Doon palang makikita mo na walang kwenta ang ating bunganga ng Tariela na yan. To the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy patrols, and recently to the elected senators of this republic. Recently, yung mga nasave na buhay. Sige nga. Namimihasa na kayo. Wow. Grabe, no? I mean, they have just done a very heroic act, humanitarian deed. Tapos ganyan ang sinasabi niyo. Hindi man lang yung medyo pinalampas ni isang buwan na ano. Talagang tirada ka agad eh. Persona non grata. Kaya nyo bang tignan nyo yung seafarers na yan, nasave ang buhay nila ng China. Yung MV, syempre nasa dagat na natin yan. May nasave ba ng ating mga Coast Guard? Ang bagal daw ng responde. Kaya marami talagang ang nagtumulong-tulong pa nga dyan, mga private na na bangka. Nasaan yung Coast Guard natin? Sarili nating kapwa kababayan hindi natin ma-save. Tapos turo kayo ng turo sa labas. Samantalang yung tinuturo ninyo, sila ang nakapag-save ng buhay ng sarili nating kababayan. Walang hiya. Walang hiya. Sino ba pumapanig sa kanila sa pang-angkin sa West Philippine Sea? Ang sagot, halos wala. Yan yung isang sinasabi ko na pruweba ko na itong si Jingo Estrada, kasi lalo na sa usaping impeachment, no, na ikinakasan nila, although failure sila sa impeachment na yan. Pero prior to this, talagang kailangan nilang mag-save or mag-preserve ng mga alliance nila dyan sa may Senado, lalo when it comes to voting. Nakita niyo naman yung recent voting natin, di ba? Medyo talo tayo doon sa recent voting kasi wala na si Senator Bato. Tapos nakita ninyo medyo nagsi-shift na, no? Nagsi-shift from yung vote nung pag-archive doon sa impeachment. Talo sila doon. Ngayon, ang ginagawa nila, syempre, nilalagay nila sa spotlight itong mga kasama natin. Nilagay nila sa spotlight si Senator Bato. Kaya hindi na mawari kung nasaan. Pag kailangan sa votation, sa vote, wala na. Medyo talo na tayo sa numbers game. So, ito, pinipreserve nila. Which is tila baga successful, no? Isa pa yan. Pangalawa, ito naman si Joel Villanueva. Kaya nga nakita nyo, mapansin nyo, nawawala na sila ngayon sa usaping kakasuhan or ikukulong or warrant of arrest. Pero prior to that, noong araw, sang kabanggit nila yan. O, tingnan natin paano humimod ng pwesto. Please be tingnan nyo seated si Joel, parang tuta. remaining of the guests. Ito naman si nanay ni Libiste. Ewan ko, di mawari.
Oh. Okay. Ay, pakitang gila si Villanueva. Gustong kamayan. Umalis tapos ng picture taking dyan, parang gusto pang kamayan ni Joel Villanueva. Thank you, Mr. President, and Kailangan niyang congratulations to the kamayan. EDCOM 2 and partner agencies. Kailangan niyang kamayan point, yan may we kasi call on para SB ma-save siya yun sa Secretary kanyang Juan kasong Ricardo Sani Ibarra to introduce pinapataw our sa guest kanya. of Oh, honor. yan. Inaantay pa niya. Antayin natin, kamayan natin. Sabi niya. Antayin natin. Pero nakatalikod na si Marcos. Nyek, 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 nyek. Alis! Tapos dito sa speech. Of the Tingnan Republic natin of the sa Philippines speech. is ex- Tingnan natin sa Today, I speeches. formally accept the EDCOM 2 final report and the National Education and Workforce Development Plan. The think beyond the present, beyond my administration to because of climate change. We revised our basic education curriculum, internet connection, the first meeting to fill hundreds with secretary. With these Palakpakan ng initiatives, mga we will bring on kawatan. the commissioners, their special form, protect and save the quality who given ng at pagagaling yung lahat. Yung si Himod Puwet. Thank you, Mr. President. Kailangan niyang kamay. Oh. Uy! Save ka na! Absuelto ka na! Absuelto na si Joel Villanueva. That Kaya naman concludes pala, our hindi na program. nababanggit ngayon Thank you, eh. Mr. President, for gracing us tonight. Yung lahat. Kaya pala, hindi na nababanggit ngayon. Kasi Thank you, Mr. sila President. Villanueva at Estrada na-save. That concludes our program. Palit Thank you, Mr. ulo. President, for Ayan. gracing us tonight. Oh. 'Di ba? Ayan, kaya nga nakita ninyo, very talaga very important para kay Estrada na magbigay ng mga ganong privilege speech against China para ma-save siya. Pero ang hindi nila iniisip na yung malaking epekto nito sa mga OFWs, 200,000 mahigit dito sa Hong Kong, 30,000 mahigit something sa may Macau, 12,000 something sa may China. Yun po ang mga maapektuhan should the China government decide na pauwiin na lang tayo, no? Paano yung pangkabuhayan natin? Pero ganito kasi yan. In the past kasi, tahimik lang yung China. Kaya biglang nagulat itong gobyerno ngayon. Kasi ngayon, yung inappoint ni Xi Jinping at inaccept naman ni Marcos Jr. ay palaban. Experiensyado yan. Galing pa ng US nagtrabaho din sa embassy sa US yan. Kumbaga, alam niya yung style, kalakaran ng US at China. Kumbaga, big countries na yun, ha? Dito pa sa Pilipinas pa kaya? Kaya ngayon kasi nagulat sila kasi lumalaban na yung embassy ng China ngayon dyan sa Pilipinas. Dragon, we expect the dragon not to. We keep poking the dragon. We expect the dragon not to respond. That is not very smart on our part, no? We keep poking, and we keep shaming them or embarrassing them in the world stage. Of course, one day it will react, no? And that's what we're seeing now. China has advanced, has modernized, has achieved, they've uplifted over 800 million people out of poverty. They are now the top in AI, in EVs. Marami tayong nakikita mga Chinese brand, not only in consumer goods, no, but in high-tech, in cell phones, in laptops, in EV cars. And they have the right to defend and to represent their country. Lahat na nga ng gamit natin made in China eh. Hindi ba kayo pag ang China ay nagpataw ng sanction
na hindi na mag-export sa bansa natin, malaking epekto yan kasi kailangan nating mag-import mula sa ibang bansa like Europe, US, kung saan ang mamahal, idagdag mo pa yung taripa natin na 19% sa US. Tapos sa Europe side, syempre ang mamahal ng mga brand nila dyan. Sa atin, ang afford lang natin yung China brand. Halos lahat China na. Even ngayong Apple, ginagawa sa China. Even US na magkalaban sa China, marami silang mga establishments sa China. Tapos tayo, akala natin na kayang-kaya natin, gagamunggo lang elite natin sa China. Akala mo namang kayang-kaya? Na hindi naman natin kaya. In fact, even other countries, China, Vietnam, Indonesia, kaya nila. Kasi sila, nakokontain nila yung corruption. Nagagawa nilang bumili ng sarili nilang barko. Kaya nilang bumili ng submarine nila. Kaya nilang i-defend yung teritoryo nila. Magkaroon man sila ng tension, meron silang capabilities. Tayo, wala. Hindi nga natin kayang isip yung sarili nating mga tripulante. So, ano yung pinagyayabang natin? Wala. Countries. So, yan po yung reality niyan. We keep poking, tama yung sinabi dito ni Professor Ong, we keep poking the dragon. So, ngayon, syempre lang ang hindi bubuga yung dragon ng apoy. Ginagalit natin tayo, ano lang tayo pipitsugi. Tapos yung pinopoke natin, dragon. Ang dragon, hindi naman yan basta-basta lalaban. Pero, namimihasa na tayo. Kumbaga, yung bibig kasi natin, parang ano ba yan parang yung magpartner na lagi na lang yung babae, talagang parang Armalite, parat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 . So, nakakarindi rin yan. So, one day, hindi rin mapigilan ng asawang lalaki. Wala kasi siyang hindi niya kaya sa bibig, nabugbog. So, ang kwento, tinaktan ng lalaki. Yun lang yun. Pero hindi alam kung ano yung, hindi natin inalam kung ano yung root cause, kung bakit siya nasapak, nabugbog, or whatever. Kasi napunong-puno na. That's the analogy here. Tahimik lang yung dating ambassador ng China. Tahimik lang. Unlike yung ngayon, palaban. Bawat labas nakataga sa bibig ni Tariela o kung sino man, kahit senador, sinasagot niya. Kaya kayo, nung sinagot na kayo, ay, kailangan mag-declare tayo ng persona non grata. Sa gitna ng palitan ng patutsada ng Pilipinas at China, ng hamon ng Chinese Embassy, na ideklara ng Pilipinas na persona non grata. Hinamon pa kayo. Sabi, i-declare natin na persona non grata. O nung sabi ng China, sige, go ahead. O Kawalan ba? paalisin ang kanilang ambassador. May paalala ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Nakatutok si Mariz Umali. Ang World War o palitan ng patutsada ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas umabot na sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. I suggest that we study the possibility of declaring that Declaring, sabay ngayon possible declaring particular person. I suggest that we study the possibility of declaring. Ano yun? Deputy Spokesperson Gu Wei. I suggest that we study the possibility of declaring. Ano yan? Yung iwi. Salita lang, walang iwi yan. That particular person, persona non grata. Tugon dito Grabe no, pakala mo naman pakala mo laki-laking tao. ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng. Mas simple raw ideklara na lang na persona non grata ang mismong ambassador ng China na si Jing Quan. Dahil tanga nito ang responsibilidad sa lahat ng salita at aksyon ng Chinese Embassy. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin Subukan mo lang, Marcos Jr. Ewan ko na lang, umpisa na ng katapusan ng Pilipinas yon. ni Ambassador Jing ang Pilipinas nang may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa.
At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong media affairs and diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy daw nilang lalabanan ng paninira sa China. Mabigat ang deklarasyong persona non grata, salitang Latin nang ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. Dito pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ang Nakita ninyo? Ang sabi nila, bakit hindi tayo magtulungan? Bakit hindi tayo mag-cooperate? Mismong sila, hindi sila nagtutulungan. Iba yung sinasabi ng Senado, iba yung sinasabi ng DFA. Mabuti pa nga yung DFA nag-iisip. Tremendous implication talaga yan. Ano yung sabi? Ano yun? Yung interest ng kababayan nating mga Pilipino, mga OFW, sinasabi ko sa inyo, hindi po ito biro. Kasi kaya naman nilang kumuha ng manpower from other countries like Vietnam, Myanmar, alright? Kaya nila sa Indonesia, like dito pa lang sa Hong Kong. Alam nyo bang mas marami pa ang kinuhang Pilipino? 200,000 plus mga Pilipino. 150 plus mga Indonesians. Ngayon, because of the attitude, one day, kung ito'y talagang tuluyan na galit, persona non grata, napikon sila, pull out lahat from Pinas back to China, wala nang embassy doon, anong pwede nilang gawin? Kaming mga OFWs dito, pauuwiin na rin kami. Yung mga bago, maaring hindi biglaan, pero siguro pag kami po ay mag-renew na ng kontrata, baka lahat na kami dito ay i-deny na. Para kukunin na nila, siyempre hindi naman siguro biglaan. Pero mararamdaman namin yun na unti-unti nga, bakit decline na yung approval ng aming visa? Yung pala, kumukuha sila unti-unti from Indonesia. Yan po ang isa sa epekto niyan. Sabi nila, kayo mga DDS vloggers kayo, banat kayo ng banat. Kayong mga iba dyan na mga senator, ba't hindi na lang tayo magtulungan? Sila nga ayan iba yung sinasabi ng DFA, iba yung sinasabi ng Senate President. Bilang bansa, kaya hindi ito basta-basta ginagawa ng hindi iniisip mabuti ang epekto nito sa interes ng Pilipinas. Mag-usap nga kayo. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa at wala nang ibang solusyon para maayos ito. Pero nananatili raw ang commitment ng DFA sa tama at epektibong diplomasya para sa national interest. Patuloy daw itong may komunikasyon sa Chinese government. Hiniling din ng DFA na bigyan sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkulin nito at Exactly. Trabaho na ng DFA yan. Anong ginagawa ng mga senador? Meron pa silang mga resolution na ganito, declare persona non grata. ayusin ang mga issue As sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Sa ngayon, ang China ang nananatiling largest overall trading partner ng Pilipinas. Isa pa yan, trading partner. Import and export trading partner natin yan. Ngayon, pag nag-pull out yung mga yan, hindi na sila kukuha sa atin ng banana, ng pineapple, ng copper. Hindi na sila kukuha sa atin. Anong mangyayari sa atin? Hindi na rin sila kukuha ng manpower. Anong mangyayari sa atin? Totally bagsak. Sabi naman ng Alam nyo, hindi pa nga yan nangyayari. Hindi pa nga yan nangyayari. Bagsak na yung GDP natin. Nakita nyo, 3% na lang. Yung target dyan is 5.6 to 6%. For 3 years consecutive, hindi nila naabot yan. Yung target na porsyento ng GDP natin. Di ba nakakahiya? Wala pang nangyayaring mga ganyan na.
Wala pang nangyaring pull-outan, mga ano. Ang nangyari lang dito is yung mga kaliwat kanang corruption. Siyempre, wala nang trust, wala nang tiwala sa atin. Yung mga investors natin. Kaya ganyan yung nangyari. Paano pa kaya pag tayo ay pinull out, kinancel tayo? Wala. Malacanang. Aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro. At ang aking nabanggit na sinasabi natin polisiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Pwede naman pong pagsamahin. Pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. Tingin na Meanwhile, nakipagpulong ang ang embassy o yung ambassador ng China sa hindi sa presidente kundi doon sa future president. Ginawang samantala tiko magbibig ng palasyo sa ginawang pakikipagpulong ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan kung saan pag-usapan ang pagpapalakas ng bilateral ties at kooperasyon sa pagitan ng China at lokal na pamahalaan. What an insult. Yan. Harap-harapan tong insulto kay Marcos Jr. Biruin ninyo, mayor ng isang lugar ang pinakipagpulungan ng Chinese ambassador, hindi sa mismong presidente. Detalye sa ulat ni Madeline Villar Moratillo. Ano ibig sabihin yan? May tiwala, highest, utmost respect sa Davao. May kasabihan nga na tayo, no? Buntot niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Ito, napahiya lang kayo. Ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos mahinga ng reaksyon sa naging pagbisita at Parang presidente ba yan? Parang presidente yung binisita. Ambassador ng China, binisita ang mayor ng Davao. Pulong ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Sa post ng Chinese Embassy Manila, nagkasaad na naging mabunga ang pulong nila ni Duterte. Kasama umano sa kanilang napag-usapan ay ang pagpapalakas ng bilateral ties at cooperation sa pagitan ng China at lokal na pamahalaan ng Davao City pagdating sa ekonomiya, teknolohiya, edukasyon at iba pa. Ang pagbisita ni Quan sa Davao City ay sa gitna na rin ng issue sa pagitan ng Embahada at ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea at patuloy na sagutan kaugnay sa issue ng WPS. Sa Senado, 15 senador ang lumagda sa isang draft resolution para kundinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy Manila laban kay Tariela. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Madeline Villar Moratillo. Alam nyo, ito ang magandang tignan nito, no? Bakit yan? Alam nyo, meron namang independensya ang anumang lugar ng bansang Pilipinas sa national. Kaya din naman ng lokal na pagyabungin, pagandahin, pataasin ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino kahit na hindi umaasa sa national. Yan po nakita ko din dati kay Yorme Isko Moreno na kahit hindi siya maghimod puwet sa presidente, kaya niyang gawin. Kinaya niya yun during PRR this time. Nakita natin, kaliwat kanan ang pagbisita sa kanya ng mga ambasador ng mga iba't ibang bansa. Pero ngayon, tila baga, hindi ko na yun nakikita, no? Bagkos, ang binibisita ngayon, etong sa Davao. Kaya sabi ko, kagaya nito, no? Tingnan natin. Kaya naman, no? Like, marami na tayo nakikita ngayon na mga balibalita sa Davao City na talagang pinaganda yung Davao even without budget from the national. Unlike kasi yung nakikita ko ngayon kay Yorme, no? Iba, tingnan nyo naman, no? Sweet! Sana all. Iba ka, Yorme. Hindi ako basher iba ka lang talaga. DCO! Meron pa yung kay tawag nito. Ayan.
Yan, kay Lisa Tanas. Diba? Hindi na siningil ni Yorme. Walang singilan yarn. Wala nang singilan yarn. Yan nyo. Diba? Wala nang singilan yarn. 203 billion estate tax. Basta tayo'y magkasama. Kasi lagi nilang sinasabi, hindi, technique lang yan ni Yorme para hindi siya pagdiskitahan para meron siyang budget. Hindi. Eh, bakit sa Davao? Tingnan natin sa Davao. Tingnan niyo. Saan ba yon? Puntahan natin yung Davao. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by... Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. Dinig nyo? Supposed to be funded by the national government. Pero... But we cannot wait for that to happen. We cannot wait. Hindi niya inantay. Uy, kaya pala. Kaya pala ng isang city kahit wala yung national. Ulitin natin na nung sabi niya. Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wala tayo utang. Debt-free! Walang utang. Maunang kaya na to mo gasto, mo palit ta og mga ingon-aning sakyanan para sa ato para sa inyo. Ano yung point? Kaya naman pala natin. Kaya ng isang lugar kahit walang suporta ng national government. Kaya hindi po pwede irarason ni Yorme na, hindi. O kaya irarason ng mga iba na, hindi, ginagawa niya lang yan para hindi siya mawalan ng budget. Manila. Manila, sentro ng Pilipinas. Maraming budget yan kung tutuusin. Diba? Hindi lang yan ay pumapuntahan natin talaga yung Davao. Takot maglabas ng camera ng kahit ano. Iba talaga yung Davao. Isa pang napansin ko dito is hindi nakakatakot maglabas ng camera ng kahit ano. Kasi kanina pa kami palakad-lakad sa buong city, nakalabas lang tong camera ko, itong iPhone ni Agnes. Hindi ko gagawin sa Recto to, hindi ko gagawin sa Quiapo to. Maski sa labas ng UST, hindi ko gagawin. Dito kami sa Davao City ngayon. Daming linis. Hindi sila humaharang sa pedestrian lane. Ang napansin ko is hindi siya mapanghe. Feeling ko lahat ng Davaoenyo masasabi yun na hindi talaga mapanghe dito. Kasi meron kami mga foreigner friends na yun ang laging sinasabi about sa Manila. Ang pinaka-primary amoy daw ng Manila is mapanghe. Obserbasyon lang, humihinto sila before ng pedestrian lane. Disiplina. Kagaya dito sa Hong Kong, alam niyo, hindi naman masyadong stricto yung Hong Kong eh. Hindi yung alam mo yung by force na parang yung diktador or parang yung parang sinasabi lang CCP or mga ganon. Hindi naman ni. Pero because kasi it had been handed down from one generation to another generation to another generation. Ibig sabihin na inculcate na yung ganitong sistema from one generation to the next generation. Ibig sabihin na sa isip na nila. For example, merong naiwang cellphone, no? Automatic, yung nakatanim sa isip ng mga lokal dito, hindi mo pwedeng kunin yan dahil hindi sa'yo yan. Anong gagawin nila? Kukunin nila yan. Kung naiwan yan sa bus, dadalhin nila yan sa bus station. Doon nila iiwan doon. Kaya yung tao, babalikan niya yung bus, punta siya sa bus station, nandun yung kanyang cellphone. Kung sa taxi man yan iniwan, tawagan mo yung taxi company, nandun yung cellphone mo. Hindi yan mawawala. Kasi, handed down from a generation to the next generation. Ibig sabihin, naging kaugalyan na yan. Ganyan po ang naging disiplina ng Davao City.
Hindi lang po siya sa isang termino eh. Kaya nga kay Yorme kulang yung isang termino niyan. Kung tuloy-tuloy lang si Yorme from 3 years niya, tapos another 3 years, tapos another 3 years, 3 consecutive terms, maaari talagang nabago niya yung Maynila. Pero sa ngayon, hindi na eh. For first 3 years niya nung panahon ni PRRD, okay yun. Pero nung hindi na siya, bumalik na yung mga dating gawi. So ngayon, bumalik siya ngayon, nahihirapan na siyang mag-restore yung mahirapan siya kasi kumbaga nakalimutan na ng taong bayan yung ginawa niya nung 3 years ago. Ganun lang yan. Ito kasi sa Davao, sabi nila political dynasty. Depende rin kasi sa dynasty yan eh. Kung maayos yung dynasty, kahit na political dynasty reigned yan, maganda pa rin yung magiging epekto kasi for those consecutive na termino nakatanim talaga yan. So regardless kahit sino ang uupo niyan, no, halimbawa si Tatay Digong, tapos si Mayor Sara Duterte during that time, tapos ngayon si Baste, Duterte pa rin yan, pero nakatuloy pa rin eh. Kasi minsan ng tao iba yung trato nila sa tatay, iba yung trato sa anak, iba yung trato sa anak, pero regardless kung iba yung trato, yung nakatanim na disiplina from that time until this time, nananatili. Kaya talagang, hindi naman katakataka. Ang dami nang nag-a-account na ganito sa Davao. Pati yung motor, Meron silang pakialam sa pedestrian lane dito. Hindi naman kami nag-iinarte sa pedestrian lane. Ang maganda lang sa kanya dahil nasa... Hindi lang yan. Marami pa tayong account dito ng ito, naging mayor din si VP Sara, yung mga sahod nila, kaya nga sinasabi nila, corrupt yung mga yan, corrupt. Corrupt ka? Pamimigay mo yung sahod President's mo? cabinet have also pledged to cut 75% of their salaries from the month of April to December to help the government step up its fight against COVID-19. Bigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang 1 taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa Ganyan COVID-19. sila. Tig 50,000 pisong ayuda po ang matatanggap ng frontliners. Sabi ni Mayor Sara, pinayagan niya raw ang DOH na gawing COVID testing facility ang SPMC, kaya responsable rin daw siya sa mga frontliners na ito. Ganyan sila. Sasabihin nyo magnanakaw? Ito pa. Wag mo na yan. Nila, ang Davao City raw ay parang nasa taong 20... Sabi nila, ang Davao City raw ay parang nasa taong 2050 na. Para sa mga Davaoenyo, normal lang ang disiplina. May 911 na pwedeng tawagan anumang oras. May public safety at security na Tanong ko sa inyo ngayon, meron pa ba yung 8888 na ipinanukala ni Tatay Digong sa Pilipinas ngayon? Mukhang wala na. Hindi na maintain. Tuto 24/7 na kahit maglakad ka mag-isa sa madaling araw, kampante ka na safe ka. No smoking ordinance, maayos na batas trapiko at sa kalsada, walang spaghetti wires, malinis. Parang Hong Kong lang, walang spaghetti wires. Tahimik at peace-loving ang lungsod. Umaarangkada ang bus system na parang nasa ibang bansa. Ang galawan, may coastal roads, modern bridges, at tunnel projects para sa mas mabilis na biyahe. Hindi perpekto, pero may malinaw na direksyon. Tanong, advance ba talaga ang Davao o disiplinado lang ang... Disiplinado lang. Yun ang sagot dyan. Disiplinado lang. Ito. Tingnan natin. Bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung... hindi lang yan, pati yung Binondo Bridge. Ibig sabihin yan, lahat ng gastos sa kanila. Entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. Ang kapal ni Marcos Jr. para angkinin yung ganyan, hindi man lang sabihin.
Oh. Ito pa. Ayaw ata maniwala, no? Ayaw ata. Kaya talagang yung kanilang survey result, no? Hindi talaga matatawaran. Hindi mo talaga, walang makakatalo, kumbaga. Ito, parang ayaw ata maniwala ni Karen Davila eh. Just a quick comparison. What was the approval rating of former President Aquino and Duterte? How did they leave office? I mean, what numbers did they have? Parang gustong marinig ni Karen Davila, 80% kay Aquino. When President Aquino left office, his approval was at 45%. Okay. When President Duterte, the last, I think, approval we had was the high 80s. Are you serious? Wow. Yes, serious. So, Yeah. Duterte left office with 80% approval rating. So, this is a first. Is that correct, Professor? And Ayaw maniwala. What about Cory? Wala na. Wala talaga yung Cory na yan. Ito pa. Kaya talaga malakas ang Duterte. Going through the pandemic without your leadership. Malaki po yung pasasalamat namin mga doktor dahil po sa inyong pangunguna. Thank you for taking good care of Mga doktor pa mismo yan. Mga healthcares natin yan. Sila mismo kumbaga galing mismo sa kanilang puso. Sila yung nagpapasalamat. Ngayon, meron bang doktor, healthcare, service provider o ano na nagpapasalamat kay Marcos Jr.? Wala. Bakit? Binabawasan nga yung budget eh. Hanggang ngayon nga daw, yung HEA, hindi pa masyadong ibinibigay sa mga Kumbaga, what is there na magpasalamat ka kung panay bulsa naman sila sa budget natin, bawas sa budget, tapos ilalagay nila sa unprogrammed funds, sa locables nila, para lang nila ibulsa at magkaroon sila ng mga properties sa iba't ibang bansa. Yun ang pinagkaiba. Ano pa? Yan, ito. Tingnan natin. Tingnan ninyo, ganyan kadumi yung Manila Bay. Tapos gusto daw nilang imbestigahan. Buti nga hindi natuloy. Kasi mapapahiya lang sila. Tingnan nyo, may fish, may crabs. Pinupuntahan ng meron pa nga nung last week ba yun? May 2 foreigner na nangahas mag-swimming. Siyempre, bawal mag-swimming. Pero ganyan kadumi ang Manila Bay dati. Sa Davao naman, makita ninyo, ito pong bus na ito, libre po yan. Wala pong ganyan sa ibang city. Libre po. Thank you, ma'am. At take note, high-tech po itong bus na ito. I think electric bus ito. Bawal na, sir. Thank you, ma'am. Galing talaga. Ano ng Davao. Thank you, ma'am. Okay. Ayan, ma'am. Thank you. Para kang nasa ibang bansa, no? Parang na isang Sa 2 oras sa paglalakad. Ano mga napansin mo sa Davao? Sa 2 oras sa paglalakad. Malinis. Matulungin yung mga tao pag nagtatanong pa. Ako dagdag pa doon is hindi siya mabaho, hindi siya mapanghe. Siguro factor na din na maraming ordinansa na sinusunod talaga ng mga citizens. And safe siya, safe na city. Kasi kanina ko pahawak tong camera. As in, hindi ko tinago to. Sa restaurant ko lang tinago tong camera. Tsaka tong iPhone. Lagi nakalabas pag naglalakad kami sa kanto, sa mga eskinita. Parang walang sketchy na tao na tumitingin, parang hahabol sa'yo. Unlike sa Manila na pag may ganito ka, parang lahat ng tao tinitingnan ka na. Tapos parang di mo alam kung kukunin. And yung pedestrian lane is kinikip open nila. As in before pa lang ng pedestrian lane, humihinto na sila. Davao, great city. Ladies and gentlemen, welcome to Davao. Galing, no? Discipline. Discipline talaga ang key dyan eh. Ito pa. Walang naiiwan na kahit isang barangay sa Davao City. Totoo ba? No barangay left behind. Lahat ngayon may kuryente na, lahat ang barangay sa Davao City. Yes, Ms. Corina, 100% na po tayo sa barangay electrification natin. Empowering these communities, we are transforming not only the lives of the people living that community, but the whole community and the nation as well. Wow. Walang ganyan sa ano. Ito pa lang si Kong Leviste. Hindi pala bago, no?
noon pa pala ay appreciated much by PRRD. Executive Officer, Mr. Leandro Legarda Leviste. 2017 to. Mr. President, Secretary Cusi, Director General Plaza, Administrator Masungsong, President Benavides, guests from government, private sector, civil society, mga kababayan, mga kaigsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Nagtuon ko og gamay nga binisaya, kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Nung nagkita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naitanong ko, Mayor, you've done so much for Davao. Why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Many events have since... The country is not ready for me. Kumbaga, marami pa mga oligarko, mga kriminal, mga durugista. Ready na ba sila? Ready na ba kayo na kapag ako maging presidente, ganito ang gagawin natin? Ready na ba kayo? Tanggapin ang aking pamumuno kung paano ang aking sistema, kagaya ng sa Davao. Are you ready? Inspired. And the rest, as they say, is history. Today, we are so grateful that President Duterte answered the call to run in the 2016 elections to bring change to the Philippines. And we are so humbled, Mr. President, that you have made a visit to our factory to bring attention to one of the greatest problems of our economy, the lack of manufacturing due to the expensive cost of electricity. So nakita ninyo yung entry ng solar sa bansang Pilipinas is due to or because of the Duterte administration. Kumbaga noon pa pala, naumpisan na yan. Kumbaga alam mo yung inopen niya para hindi lang magkaroon ng monopoly na ito lang yung sila pangilinan lang, sila yung may hawak ng electric natin. Kumbaga, kailangan natin ng alternatives para hindi lang sila. Ito po sariling atin po to, no? Filipino investor at young age. Kumbaga, hindi wala dito yung tinanggap ni PRRD yung ganitong investment dahil ito po ay para po sa atin. Kumbaga, alam niyo yung siguro sa panahon nakita niyo nangyari sa panahon ni PRRD yung magkaroon tayo ng solar services. Panahon ni Marcos Jr., anong ginagawa nila kay Leviste? Kinakasuhan nila. Sinasabi, hindi nag-deliver daw ng kanyang tamang megawatts, ganito ganyan. Kumbaga, sinisira nila yung naumpisahan ni PRRD na thankful tayo, dumating siya para baguhin ng Pilipinas. Pero anong ginawa ni Marcos? Yung sinasabi niya na babangon muli o kaya bagong Pilipinas, hindi na bagong Pilipinas. Ginago niya ang Pilipinas, gagong Pilipinas. Hindi babangon. Nilugmok niya tayo. Kabaliktaran lahat yung ginawa niya sa mga ginawa ni PRRD. And nakita niyo naman, kagaya nito, Dolomite. Diba? Dolomite? Walang nakagawa nito, alam mo, kundi siya lang. Marami nagre-reklamo dyan. Boracay. Ginagawa na nga ni Secretary Simato ang lahat para mapaganda yung ayaw mo pa yan. Sabi nga ba, ito si Duterte, babae ba yun? Hindi, no? What is beautiful? Is beautiful. Is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes. Period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. Tama. You had your chance actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its own?
Wala. Wala silang ginawa. Oh. Risa Ontiveros Alliance. So, ang ano ko, sino? So, wala silang ginawa. Ang ginagawa nila ngayon is, yung legacy ni Marcos Jr. ngayon is to bring down the Dutertes. And having an ally with these Dilawans, and even this Dilawan Attorney Rowena Guanzon, pinupunan niya yung ginagawa nilang kain suka, kain tae na isinuka Ang nila. ano ko, sino kandidato nila? Trillanes is throwing this Marcos Risa Ontiveros Alliance. Kain suka talaga. Suka kain. Was just a meeting kanina with mga dilawan ko na friends. Sabi ko, ano ba itong mga ganyan? Sabi nila, grabe, no, kaya nila yan. Na never again, tapos ngayon, Kaya. why not? Kasi may compromise eh. Si Risa Ontiveros nagko-compromise eh. Correct. Kaya ayaw ko sa kanya. Sabihin nila, nag-away ba kami? Hindi. Ba't kami nag-away? Hindi naman kami friends. Wala kang relationship Wala to begin na, wala with. eh. Dati nga, Facebook, dinilit ko pa siya. Agoy. Ganyan dapat tayo. And just to give you the reality, na marami tayong mga mamimit. Masasalubong sa daan, taxi driver, vendor, magsasaka, OFWs na nag-a-account ng sarili nilang experience with the Duterte administration. Siyempre, ganun tayo pinagko-compare natin yung dating administrasyon sa administrasyon ngayon. Kung ano yung mga may changes ba, may pinagkaiba ba. Ito, isa sa mga nabidyuhan, isang taxi driver na kung saan tama ang kanyang mga sinabi. Hindi ko maintindihan kung nasa ng prinsipyo dignidad natin mga Pilipino. Kaya po tangin ang Pilipino habang buhay na ginagagot, nilolokot, inaabuso ng mga dayuhang. Kasi mga wala tayong prinsipyo eh. Mga sabi lang na I love you, ba't panty ka agad? Agoy! Diba? Mabola-bola lang putang na. Saan ka nakakita putang na kapag ang Pilipinas ang mag-e-export sa Amerika, 19 taripa ang ipapataw. Pero pag ang Amerikano ang mag-e-export sa Pilipinas, 1% taripa ang iyan. Anak ng puta. Mapapamura ka talaga. Ni Donald Trump kay Bongbong, you're a good president, ha? Sabi niya, he's a good negotiator. He's a president, a good negotiator. Good negotiator daw. 1% lumipad ng Amerika gamit ang pera ng taong bayan, tapos 1%, tapos sasabihin ni Trump, this guy he's a good negotiator and I'd like to recommend this Philippines. Di ko lang masabi. Ginawa mong gagot tangang Pilipino sa harap-harapan ng buong mundo. Sinong papag-19 taripa laban sa isang taripa? Yan yung sinasabi ni Duterte na putang ina nyo, hindi ako aso. Yun. Na hapahabol-habulin ninyo. Yung matanda na yung kahit gano'n ang bunganga, may prinsipyo dignidad. Yun nga ganun na naman ang sinasabi nila ngayon. Ayaw ko kay Sara kasi yung bunganga niya. Ayaw ko kay Sara kasi baliw yan Ayaw ko sa... Hindi nila alam, yung sinasabihan nilang ganyan, madalas sa mga taong ganyan, sila pa yung may puso. Yung mga taong akala mo tatawa-tawa lang, i-smile-smile lang sa harap mo, parang hindi nagagalit, puntahan mo sa bahay nila. Puntahan mo doon sa, lagyan mo yan ng CCTV, makita mo yung tunay na ugali. Tago. Yung kagaya ni PRRD, kagaya nila VP Sara, and the rest of us na talagang very showy kung ano yung totoo, wala kang kinukubli, makikita mo na totoong tao at sila talaga yung may puso. Yung inakala mo hindi tutulong sa'yo, yung pa yung tutulong sa'yo Yung inakala mo mababait na lagi mong katabi, sila yung tutulong sa'yo. Hindi, pag nagkaroon ka ng problema, sila unang tatakbo, palayo sa'yo. Talagang ipinaglaban niya talaga ang dangal ng Pilipino. Hindi siya tumungtong sa lupa ng Amerikano. Bagkus tumungtong siya sa lupa ng China at Russia. Nagkaroon tayo ng aid, free aid, China aid na mga bridges at kung ano-anong infrastruktura. Nabigyan tayo ng tulong. Sila yung pinakaunang tumulong sa atin ng COVID, nagbigay ng vaccine sa atin, inuna pa nila tayo kaysa sa sarili nilang mamamayan. Kasi alam niya, style ng Amerikano Walang permanenteng kaibigan yan, walang permanenteng kaaway. Puro
Totoo yan. Walang permanenteng kaibigan. Akala mo kaibigan mo, later on, Pansariling interes ang iniisip ng mga hayop na yan. Eh, tingnan mo, pagdating dito, akala mo kung mga sino. Oo. Kaya ako, pag Amerikano, pag mga puti, putang ina niya. Tama lang yan. Yung sinasabi mo. To be fair naman, no, hindi naman lahat ng nasa Kongreso ay mga kawatan. Kagaya na lamang ito ng Negros Occidental. Pagpumpo ni Presidente BBM, ang presyo is 3.8. Pag-upo daw ni BBM, ang presyo is 3.8. Hindi habla 3 years lang nag-2.1 na ligad, 2.118. Second week, nag-amat-amat, subong isa 2.280. Di sinobi sakon da, mahalang-halang man sila hindi mag-upod sakon sa tao sako. We have different world in politics. Diba? I am for administration. But this one, united kami, presyo, pangabuhi na naya. Kung mga aking sila, bahala ka mo da mga aking. Bahala daw kayong magalit. Pero syempre, that really represents na even though you're supporting the government, pag mali ang ginagawa mo, mali. Hindi yung mali na nga, himudpuit ka pa rin. Diba? Ito yung realidad talaga sa Pilipinas ngayon. Sa korupsyon. We are in the midst of a... Yung lahat na lang sangkot sa korupsyon. So ngayon, ang tanong, kanino ka magsumbong? Kanino ka maghahabla? Sino ang magtatanggol sa'yo kung lahat naman sila ay korap? Political crisis. Malacanang. We are in the midst of a political crisis. Malacanang, sangkot sa korupsyon. Senado, sangkot sa korupsyon. House of Representatives, sangkot sa korupsyon. Executive agencies, sangkot sa korupsyon. COA, sangkot sa korupsyon. Sabi natin, imbestigahan. Lahat ng sangkot, sino mag-imbestiga? Sino magpapanagot? Krisis ho ito. Kung hindi nakikinig ang mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan, sino ang dapat maningil? Kaumbayan, mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino. Dahil tayo mismo ang naglagay sa mga taong yan sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Ang siste, tayo nga yung gustong mangialam dito. Anong ginagawa nila? Pag tayo nagvo-voice out, kagaya kahapon na lamang, anong ginawa nila? Naresto daw nila si June Abines. Yung mga sinagawang motorcade nila, Mike Defensor, Jing Paras dyan, talagang harassment ang ginawa nila. So, paano tayo sasalita laban sa korupsyon kung ang taong we expect na tutulong sa atin ay sila naman talaga yung korap. So, anong gagawin nila? Isi-save nila ang sarili nila at ikukulong lang nila selective, yung selected, kagaya ni Bong Revilla na kalaban naman nila sa Cavite. Yan ang realidad. Ang realidad, lubog tayo sa utang. Daigdig ang capital market para mangutang ng big time. Magbabalik si Lois Calderon para ipaliwanag ang kaugnayan ng utang at ng taunang budget. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 163 billion pesos, so $2.75 billion ang inutang ng Pilipinas nitong Martes sa kauna-unahang dollar bond issuance ng Administrasyong Marcos ngayong 2026. Ang dollar bonds o yung tinatawag na sovereign bonds ay kahit pustahan tayo. In just a matter of 1 or 2 months, ang magiging utang ng Pilipinas 18 trillion na. Isang debt instrument na katibayan ng mga investor sa oras ng singilan sa pautang. Dahil utang ng bayan, tinatawag din itong ROPs, shorthand for Republic of the Philippines, at ang issuer ay ang Bureau of the Treasury. Ang mga kreditor, ang mga bangko sa loob at labas ng bansa, mga wealth or asset managers, insurance companies at iba pang financial institutions. Kaiba ito sa ibang utang dahil may garantiya ng gobyerno na siguradong babayaran. Maaaring local o foreign denomination ito tulad ng yen o dollar. Dolyar ang kasalukuyang inutang ng bansa.
Sakto pa naman na sumadsad ang halaga ng piso kada dolyar na pumalo sa all-time Grabe, no? record low na 59 pesos at 50 centavos nitong Martes during intraday trade. Mas mahinang salapi o exchange rate, mas mahal ang pagbabayad ng utang dahil sa bawat $1 na utang, 59.50 pesos ang ilalabas para mabayaran ito. Nagkataon din na umiinit muli ang geopolitical tensions lalo na sa Amerika at Europa dahil sa hangarin ni US President Donald Trump na angkinin ang Greenland, Patay ang tayo autonomous dyan. region ng Denmark. Kapag may tensyon na ganyan at tila malabo ang future policies, takot apektado pa rin magpautang tayo. ang mga investor at tataas ang interest rates sa nangungutang. Gayunpaman, sinabi ng Bureau of the Treasury na tama lang ang tiyempo ng Pilipinas na bumalik sa international capital market upang mangutang. So Lois, bakit tama nga lang ba daw nangutang mangutang. ang Pilipinas? Dahil kulang ang ating budget mensyu o may deficit o depisito. Isipin mo Tignan ninyo yung deficit, no? 3 trillion. Ang kita lang natin sa tax 3 trillion. Ang deficit natin 3 trillion. na lang na ngayong 2026, halos 7 trilyong piso ang budget na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang dami na naman nilang Ngunit ang paldo-paldohin. inaasahang kita mula sa buwis ay kalahati niyan o 3.5 trilyong piso lang. Ayon yan sa bagong BIR Commissioner, hindi pa kasama ang customs. Parang sa mga kabahayan lang niya na maraming gastusin, ngunit hindi sapat ang kinikita. Kaya nangungutang na lang sa credit card o bangko. Ay, Ito sus. ang plus info, Mensyu. Ang pagbayad sa utang o debt servicing ang single biggest expense item sa taunang budget. Ngayong taon, 950 billion pesos Nako. ang nakalaan sa pagbayad ng interest pa lang. Interest pa Kapag lang. isinama yung principal, aakyat sa higit 2 trillion pesos ang budget allocation for debt servicing. That's over Laki. 4 times bigger than the budget for education alone, which is 960 billion pesos. Bottom line, dapat sana sa edukasyon at iba pang mahalagang sektor ang budget, ngunit nahigitan ang mga ito ng bayad utang. Walang kawala ang budget dahil mandato yan ng automatic appropriation sa presidential decrees ni Pangulong Ferdinand E. Ang kanyang Marcos tatay. noong 1980s na siniguro ang pagbayad utang taon-taon upang walang sovereign default ang bansa. Ibig sabihin, bago pa man maglaan ng piso sa flood control project o libro o fertilizer, ang mga congressman at senador nauna nang may alokasyon sa trilyong piso na dekada ng utang ng Pilipinas. At yan ang ating weekly digit ngayon. Sorry, habang buhay po tayong magsasuffer, no? Anyway, mastermind. Usaping mastermind. Oy! Wow. Bong Revilla po. Oy! Wow. Nakita ko. Yung first word ko talaga na nakita ko siya sa video nung pupunta siya sa Krami. Opo. Wow. Kasi sabi niya, ano ba to? Walang due process. Wala talagang due process po. Sabi niya. Kasagot naman siya. Nag-complaint, hindi may complaint. De facto martial law nga eh. Ito nakita ko yung complaint. NBI versus Senator Bong Revilla, Yusek Bernardo, at sino-sino pa doon. Opo. Tapos itong Yusek Bernardo, gagawin state witness. Correct. Si Bong Revilla ang mastermind. Paano yan siya nag-mastermind na wala naman siyang control doon sa mga Bulacan? Exactly. Anong control niya doon sa pagbidding? May control ba siya? Exactly. Wala. Sino may control? Si Bernardo. May control ba siya sa pag-certify na completed ang project? Wala. Sino may control? Si Bernardo. May control ba siya sa hatian? The keyword in malversation, and they call it conspiracy. Grabe, may conspiracy to murder. Ito, conspiracy in malversation. The keyword is control. Diba? Paano siya naging mastermind? Sabi ko talaga, parang itong na to halata na ito na lahat ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap, Congressman Eric Yap, siya na naman ang sunod dyan. O Pulong, di ba? Ano din nila si Pulong, wala silang nakita. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Yung mga supporters ba? Target talaga nila yan. Hindi na yan bago. So ito no, nakita ninyo, nakita ko ngayon lang ito no. Hindi, 28 pala. Sabi dito sa survey, 6 in 10 Filipinos distrust China in view
the country as the Philippines' greatest threat according sa recent tugon ng masa survey conducted by Okta Research. I don't think so. And most Filipinos distrust China view as, paano nangyari yan? Paano namin i-distrust? Dito nga kami, kung distrust natin yung China or threat yung China, huwag na kayong gumamit ng mga China brand or yung itapon na ninyo yung mga sasakyan ninyong brand dyan, mga relos ninyo dyan at mga kagamitang pambahay dyan. At saka, paano i-distrust? Nandito kami sa bansa nila. Kami po ay nangangamuhan po kami dito sa bansa nila. Ibig sabihin, trust namin sila. So kung distrust, ang hirap nga makapasok sa ibang bansa, sa Amerika. Diba? Tapos ganito. I think yung mga nagbumoto dito, nag-survey dito na sila yung mga walang kaalam-alam talaga sa realidad. No? Sila yung mga bobo, mga tanga na nagdumidepende lamang sa kanilang nakikita. Pero sa ground, wala silang kaalam-alam kasi hindi naman nila sariling experience yan. Kaya wala silang kaalam-alam. Ika nga ni PRRD, the reality, corruption talaga. Kung maganda talaga yung speaker mo, Senate President mo, at hindi corrupt, maganda ang patutunguhan at flow ng pera. Ang depende yan sa speaker kung corrupt o hindi. Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Totoo yan. Kita nyo, during PRR this time, lahat, cabinet secretaries, Senate President, House of Representatives Speaker, talagang nagtatrabaho po sila. Wala kang marinig, given the police, chief police, PNP, pag merong mga ninja cops dyan, talagang matatanggal yan, mapapagalitan yan, mapapadala sa Mindanao. Pagka disiplinado. Pero sa ngayon, ano maasahan natin? Kung mismo kasi yung leader mo ay addict, hindi nagtatrabaho, pakitang tao, pasikat, ganun din yung kanyang mga tauhan. So to wrap this up, yun nga yung ambassador ng China, akong nakikita ko dito, hindi na sila yung tatahi-tahimik pa. Kasi sobra na Kumbaga, to the max, to the boiling point na yung grabing mga rhetorics nung kagaya nila Tariela. Ngayon, nag-elevate na hanggang sa Senado na. Kulang na lang sa lahat ng ahensya, ganun na lang ang tingin. Kumbaga, grabe yung ginagawa nilang pag-hype na ganito ang China, ganito ang China. So, it's about time. Kumbaga, napuno na yung China, nagpadala sila ng palaban. Ayan, nakuha ninyo ang gusto ninyo. Kasi kung dati, tahimik lang sila, nakuha ninyo, world war na ito, hindi na world war. World war. Usaping labanan ng mga kataga. So ngayon, napikon kayo, talo kayo sa world war, sasabihin ninyo, kailangan, persona non grata. Your personal feelings, dinadamay nyo kami dito. Pag kami nawalan ng trabaho, may bibigay ba kayong trabaho?